Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol nga sa ating pagiging mapagpasalamat. Amen. Amen. Praise God. At makikita po natin yung mga hindi po nakakakilala sa Diyos, hindi naman po nakakabigla kung hindi sila maging mapagpasalamat kasi po hindi nila kilala ang kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Makikita nga po natin dito sa Romans 1 verses 18 to 22 ang nakakalungkot na pangyayari nung panahon ni Pablo, nung sinusulat niya ito sa mga taga-Roman, sabi doon sa verse 18 hanggang 22, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness, because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them." Ito nga po, nung panahon na ni Pablo ng time na yon, naging yung mga Greeks kasi at saka mga Romans masyado naging matalino na. Sobrang talino nila sa isip nila, nanangan na sila sa sarili nilang katalinuhan. Nakalimutan na nila that there is a creator, na obvious naman na mayroong creation, may creator pag tinignan mo yung creation of God. Kasi pinakita ng Diyos yon. Dito nga makikita natin. It has been known of God is manifest in them sa lahat ng creation. Pero they did not recognize God sa creation na yon. Verse 20, "For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen." Maliwanag na may Diyos na naglikha ng langit at lupa. Dahil sa mga nilikha niya dito na makikita natin, maliwanag. Pero ang nangyari, instead na ma-recognize nila, acknowledge nila si God sa verse 21, "Because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man and birds and four-footed animals and creeping things." Kaya nga po, nag-fall sila dahil sa sobrang katalinuhan nila sa isip nila. Nag-create sila ng kanilang mga sariling Diyos-Diyosan na yun nga, in the form of birds or four-footed animals and creeping things, kung ano-anong image. Nung pumunta kami sa Romans, nakita namin may mga altar doon kung saan nilalagay nilang mga Diyos-Diyosan. Kadami. Kaya minsan nga yun sa mababasa din natin sa Romans, to the unknown God. Sabi nila, pero nagpapakilala ang Diyos. Kung talagang bubuksan natin ang puso't isip natin, makikilala natin siya. Alam natin na may Diyos sa pamamagitan ng mga create niya. Makita mo pa lang yung langit at lupa, may Diyos. Sinong nag-create ng langit at lupa, ng mga halaman, ng mga puno, di ba? Doon pa lang nire-reveal na ni Lord kung sino siya, na siya ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Pero maraming tao hindi nire-recognize, hindi na-acknowledge yun. Alam naman natin na lalo na yung may mga ibang mga scientists, di ba, mas paniwala nila na Big Bang Theory na tinatawag. Hindi sila sumasampalataya sa Diyos, kundi hindi sila sumasampalataya sa salita ng Diyos, na ang Diyos ang may lalang ng tao. Ang tinuturo nila, nanggaling daw ang tao sa evolution. Mga unggoy daw tayo dati. Hindi daw tayo nilalang sa wangis ng Diyos, kundi tayo yung nanggaling sa unggoy, sa sobrang sariling katilinuhan nila. Ganun na, naisip nila kung ano-ano ng deception ang pumasok sa isip nila. Kaya tayong mga mananampalataya, hindi tayo magpo-fall sa ganong mga kaisipan, kasi tayo marunong magpasalamat sa tunay na Diyos. At sinabi rin dito sa 2 Timothy 3:1-5, in the last days, ayun yung nakikita nila. Ito, makikita natin karakteristik ng maraming tao sa mundo. Sa verse 2, "Men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful." Yun, isa sa mga characteristics ng mga
nilalang ng Diyos ng mga tao sa last days. Ito, we're living in the last days. Maraming tao hindi na marunong magpasalamat. Magpasalamat sa Diyos, magpasalamat sa kapwa. Wala nang marunong, marami ng tao na hindi na marunong magpasalamat. Kaya naman tayong mga anak ng Diyos, kailangan patuloy tayong maging mapagpasalamat. Mapagpasalamat una sa lahat sa Diyos. Let's be a thankful people kasi inutos yan ng Diyos sa 1 Thessalonians 5:18. Makikita natin, sabi doon, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Kaya sa lahat ng bagay daw tayo magpasalamat sa Diyos dahil itong kalooban ng Diyos sa Panginoong Hesus para sa atin. Ito nga, kaya nga pinag-aralan natin last week, sinare ni Pastor J, di ba, yung living nakalimutan ko yung, ano yung Pastor J? Pleasing. Living the life, please. Living, God. live a life pleasing to God, di ba? Ang number 1 doon, we need to do God's will. Kaya naman ang God's will, sabi rito sa 1 Thessalonians, in everything gives thanks. Kaya yun ang God's will sa atin. Kaya masusunod natin yung pinag-aralan natin last week na yun nga, yung living in God's will. Itong God's will for us is to give thanks. Hindi lang tuwing Thanksgiving, kundi everyday sa lahat ng bagay tayo magpasalamat dahil alam natin na ang Diyos ay sumasa atin. Ang ginawa ng Diyos una sa lahat, mamaya pag-aaralan natin. Sabi rin sa Philippians 4:6-7, huwag daw tayong mabalisa, kundi sa lahat ng bagay tayo manalangin nang may pasasalamat. Hindi lamang tayo nananalangin, kundi tayo nagpapasalamat na. With thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Kaya ito, huwag tayo daw mabalisa, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Kaya yun ang gagawin natin to combat lahat ng mga anxiety sa buhay natin. Tayo'y manalangin ng may pasasalamat at ipaalam natin sa Diyos kung ano yung pangangailangan natin. At pag ginawa daw natin yon, ang peace of God, ang kapayapaan ng Diyos na hindi malirip ng katalinuhan ng tao, ang siyang mag-guard ng ating hearts and minds through Christ Jesus. Kaya naman, marami tayong dapat pagpasalamat. Isa sa mga dapat nating ipagpasalamat, I know Jesus as my Lord and Savior. I don't have to spend eternity in hell. Hindi na tayo pupunta sa dagat-dagatang apoy dahil sa ginawa ng Panginoong Diyos, Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, it is finished. Nagawa, pagtagumpayan niya ang krus, ang kamatayan, na pagtagumpayan niya ang plano ng Diyos na tayo'y masalba dito sa impyerno. Kaya naman tayo dapat maging mapagpasalamat. Number 2, I have the Holy Spirit living inside me, a loving Father who created me, and Jesus who died for me. I am loved. Kaya dapat ito ang lagi nating isa puso, isa isip na mayroon banal na espiritu. Sino ba naman tayo? Makasalanang tao, imperfect man. Pero hinayaan ng banal na espiritu na tayo maging temple of the Holy Spirit, na manahan sa atin ang banal na espiritu. Kaya dapat tayo maging mapagpasalamat dahil doon. At ang pagmamahal ng Diyos, pinadala niya bugtong na anak niya, kaisa-isang bugtong na anak niya, ang Panginoong Hesus, upang tayo'y maligtas. Kaya naman pinakita niya ang pagmamahal niya sa atin dahil doon tayo'y minamahal ng Diyos. Kaya dapat tayo maging mapagpasalamat. Tayo'y nagising ngayong araw. Hindi po lahat ng tao daw ay nagigising. Kaya tayo magpasalamat sa bagong araw na tayo buhay. I have a family, we're not perfect but we love each other. I'm blessed, yun ang isipin natin. I have this family prayer meeting who covers me with their prayers. Tayo po, pagpapasalamat tayo dahil dito sa ating house church, sa ating prayer meeting sa Zoom,
na tayo nagpapanalanginan ng taimtim para sa bawat isa. And there is victory in united prayer dahil pinangako ng Diyos, if 2 or 3 agree on earth on anything, I will ask my Father in heaven to give it to them. Kaya naman tayo magpasalamat. Alam natin na ang ating pinanalangin a while ago ay dininig ng Diyos. At nandyan na, inayos na ng Diyos ang katugunan. I have a bed to sleep in and a roof over my head. Not everyone does. Sandamakmak na homeless ang makikita natin. Hindi ko pinangarap sa buong buhay ko na makikita ko dito pa sa Amerika ang pinakamadaming homeless sa balat ng lupa. Pero salamat sa Diyos na meron kaming mahigaan ng asawa ko dito sa aming bahay. Praise God. And if I'm reading this, I probably have a phone. Alalahanin natin kung tayo ngayon nagbabasa nitong slide na to at tayo nakikinig sa bawat isa, malamang-lamang na tayo may cellphone. Kaya naman tayo naka-join sa Bible study na to, sa prayer meeting natin. Kaya praise God for that. These things are blessings. Amen. Praise God. At alam nyo ba, napakadaming blessings kung tayo'y maging thankful sa ating mga buhay. Ang pag-aaral ng Ookla Health, UCLA, University of California, Los Angeles Health Department, sabing sa research nila that practicing gratitude 15 minutes a day, 5 days a week for at least 6 weeks can enhance mental wellness and possibly promote a lasting change in perspective. Sa 15 minutes lang, 5 beses, 5 araw sa isang linggo, at least 6 weeks na consistent. Magkakaroon na ng pagbabago sa ating pananaw sa buhay at maraming health benefits ang nakita nila kung ito'y ginagawa dahil sa kanilang research na ginawa. Ang health benefits na nakita nila of being thankful, number 1, it reduces depression. Kung mapagpasalamat daw yung tao na pinag-aralan nila, 70 studies that include responses from more than 26,000 people found an association between higher levels of gratitude and lower levels of depression. Pag mas mataas ang pagiging mapagpasalamat ng tao, yung out of this 26,000 people, mas mababa naman yung depression level nila. Kaya napakalaki ng epekto ng pagiging mapagpasalamat ng tao. Ang depression nawawala. Kaya dapat pag-aralan natin, i-cultivate natin na tayo maging mapagpasalamat sa buhay. Gratitude seems to reduce depression symptoms. People with a grateful mindset report higher satisfaction with life, strong social relationships, and more self-esteem than those who don't practice gratitude. But it's also possible that depressed people are less likely to practice gratitude. Most likely, there's a continuous relationship where gratitude lessens symptoms of depression, allowing people to recognize what they have. Kaya lahat ng bagay, maging mapagpasalamat tayo. In everything, give thanks. Kaya pala sinabi ng Bible, in everything, give thanks, dahil nakakaalis pala yun ng depression kung tayo magpapasalamat sa lahat ng bagay na biyaya ng Diyos sa buhay natin. Ang pangalawang benefits na natagpuan dahil sa study ng UCLA Health, it lessens anxiety kung ikaw ay magiging mapagpasalamat. Anxiety often involves worrying and negative thinking, typically about things that happened in the past or may occur in the future. Gratitude can be a coping tool for anxiety. Regularly practicing gratitude combats negative thinking patterns by keeping thoughts focused on the present. If you find yourself focusing on negative thoughts about the past or future, challenge yourself to find something you are grateful for now. It will break the negative thought process and return you to the present. Itong sinasabi ng UCLA sa atin, parang nagpipreach sa atin, di ba? Sabi ng Bible, yan din ng very biblical tong sinabi na to, kasi tinuturo sa atin ng Panginoon, di ba? Mananalangin tayo, give us this day our daily bread. Kaya every day dapat meron tayong communion with God, magpasalamat tayo kay Lord.
Kaya ganun din, the more we become grateful to the Lord and thankful, ito makikita natin, it will break the negative thought process and return us to what the Lord has blessed us with. Imbis na yung mga wala tayo, ang napopokus natin, ano ba yung mga biyaya binigay na ng Panginoon kung tayo matututong magpasalamat. Pangatlong blessing daw, support heart health. Ayan, yung health ng ating mga puso. Ito pala ang makakapag-combat ng mga sakit sa puso kung tayo marunong magpasalamat. Hindi ko nababasahin lahat, pero dahil mahaba masyado, pero ang sinasabi rito, kung tayo marunong magpasalamat, meron daw yung nakakatulong daw to na makapagpababa ng blood pressure. Force your heart exerts between beats, yung diastolic blood pressure. Having grateful thoughts, even if you don't write them down, also helps your heart by slowing and regulating your breathing to synchronize with your heartbeat. Ayun pala, kaya pala nagkakasakit sa puso kasi hindi synchronize yung heartbeat dun sa breathing natin, yung paghinga natin, hindi siya synchronize dun sa heartbeat. Dapat daw synchronize para maging synchronized, kailangan daw maging mapagpasalamat tayo para hindi tumaas yung blood pressure natin. Tapos pangatlo, stress reliever daw ang pagiging mapagpasalamat. It helps calm the nervous system. The part of your nervous system that helps you rest and digest. Gratitude and the response, it causes help bring down your blood pressure, heart rate, and breathing to help with overall relaxation. Kaya lagi tayong magpasalamat sa Diyos, magpasalamat sa lahat ng bagay. At isa pang health benefit, it improves sleep. People with an attitude of gratitude tend to pursue goals that keep them feeling good. A positive attitude promotes positive action. They engage in activities that support healthy sleep, such as eating well and exercising regularly. Kaya ito makakatulong din pala pag tayo magiging mapagpasalamat, tayo pala ay magkakaroon din ng masarap na tulog. Kaya panatilihin natin na tayo ay maging mapagpasalamat. At higit pa sa ating health, ito rin ay nakakatulong. Pag-aaral naman ito ng Harvard Medical School. Ito yung UCLA kasi at saka Harvard, mga sikat na eskwelahan dito sa Amerika yan kaya mapagkakatiwalaan. Researchers at the Wharton School at the University of Pennsylvania randomly divided university fundraisers into two groups. One group made phone calls to solicit alumni donations in the same way they always had. The second group, assigned to work on a different day, received a pep talk from the director of annual giving who told the fundraiser she was grateful for their efforts. Ayun, during the following week, the university employees who heard her message of gratitude made 50% more fundraising calls than those who did not. Kaya ito rin, kung marunong tayo rin magpasalamat sa ating kapwa, nagkakaroon din ng positive effect yun. Ito, katulad ito, yung pinaka-head. Dalawang grupo, dinivide nila sa dalawang grupo yung magsusulisit ng donation. Yung napasalamatan na grupo, mas marami silang nakuhang fundraising kasi na-motivate sila dahil sila'y pinasalamatan. Kaya yun din, kung tayo marunong magpasalamat sa ating mga kaibigan, sa ating kapwa, sa ating mga co-workers, sa ating mga subordinates, sa ating mga nasasakupan, magaganda rin yung ating relasyon sa kanila at mas nagiging productive din sila sa kanilang mga buhay kaysa siguro yung hindi nagpapasalamat, katulad nga sa research na ginawa nito sa University of Pennsylvania. Nalampasan ko yung sa Harvard Medical School naman, ginawa nila, a study of couples found that individuals who took time to express gratitude
for their partner not only felt more positive toward the other person but also felt more comfortable expressing concerns about their relationship. Mas naging open naman sila sa bawat isa nung sila tinuruang magpasalamat sa bawat isa. Kaya na-enhance yung relationship nila, nagkaroon ng trust factor. Kaya mas naging open sila at naging improve yung kanilang relationship. Tapos managers who remember to say thank you to people who work for them may find that those employees feel motivated to work harder. Kaya ayun, maraming benefits tong being thankful. Kaya pala tayo inuutusan, in-encourage ng Bible to be thankful in everything, give thanks, sabi ng Bible. Do not be anxious about anything but be with prayer, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Yun ang gagawin natin. Huwag na tayo maging anxious, kundi manalangin daw tayo ng may pasasalamat. How to cultivate a thankful heart? Unang-una, remind yourself of God's love for you. 2 Corinthians 9:15. Thanks be to God for His indescribable gift. Sinabi yun ni San Pablo ulit. Kahit siya maraming dinaanan pagsubok sa buhay, na shipwreck, muntik ng mamatay, natuklaw ng ahas, lahat dinaanan niyang paghihirap. Pero ito pa rin ang nasabi niya, thanks be to God for His indescribable gift. Hindi niya nakalimutan yung ginawa ng sakripisyo ng Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo na bilang regalo sa atin ang ating salvation. Diba? It's by faith that we have been saved. It's a gift from God that we are saved. Hindi niya nakalimutan yun, ng gift ng Lord na yun sa atin. Kaya yun din ang gagawin natin. Huwag nating kalimutan yung gift of salvation. Ang gift na ginawa ng Diyos, it cost Him His life para tayo magkaroon ng gift of salvation. Kaya dapat yun ang lagi nating iisipin, yung love of God sa atin na pati buhay niya, binigay niya sa atin, ano pa kaya ang hindi niya kayang ibigay. Kaya wag tayong magiging anxious about anything, pero magtiwala tayo sa pagmamahal ng Diyos sa buhay sa atin. Buhay niya, binigay niya, paano pa ang mga bagay na pangangailangan natin. Mas kaya niyang ibigay yun kasi buhay niya nga naibigay niya. Kaya katulad din ni David, the man after God's own heart, tinuturuan niya mismo yung sarili niya, pinipreach niya yung sarili niya. Sabi niya sa Psalm 03, 1-5, bless the Lord, O my soul. Tinuturuan niya yung sarili niya. Purihin mo ang Diyos, bless the Lord, purihin mo si Yahweh, all that is within me, lahat sa akin, ang buong buhay ko, buong pagkatao ko, purihin mo ang Diyos. Pinipreach niya yung sarili niya. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Purihin mo sarili ko ang Diyos dahil sa mga biyayang binigay niya sa atin. Ano ba yan? Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and their mercies. Nabubulol-bulol ako dahil sa pagpupuri ko sa Panginoon. Kahit mabulol pa, sige, praise the Lord. Kasi napakabuti niya, ang dami niya, hindi tayo karapat-dapat. While we were yet sinners, Christ died for us. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Minahal niya tayo kahit sino man tayo, tinanggap niya tayo kahit sino man tayo. Kaya dapat tayo magpasalamat. Turuan natin, minsan kasi hindi natin feel na magpasalamat, di ba? Sa dami ng problema, sa dami ng mga trabahong ginanap natin sa buhay natin, siyempre minsan pagod tayo, minsan na hapong-hapong na tayo. Ang sikreto pala, katulad ni David, turuan natin yung sarili natin, preach to ourselves. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless the Lord, bless His holy name. Kaya yun ang gagawin natin. Huwag tayo magpapatalo sa pagkahapos sa buhay, sa mga pagsubok, sa mga problema. Kung hindi, magpasalamat tayo sa Diyos. Purihin natin siya, sambahin natin siya. At katulad ni David, magiging tanggap din tayo. We will also be like a man and woman after God's own heart kung gagawin natin to. Tapos makikita rin natin example ni Job sa atin. He trusted God's sovereignty and plan for his life. Anong nangyari sa kanya? Lahat nangamatay, lahat ng ari-arian niya nasunog, natupok.
ng sunog. Pero anong sinabi niya? Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Nanatili siyang nagpapasalamat, nagpupuri, sumasamba sa Diyos kahit anong nangyari sa buhay niyang mga peste ang mga alaga niyang hayop, nasunog ang ari-arian niya, nangamatay lahat ng anak niya. Pero ang tiningnan niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ganon din ang gagawin natin. Magtiwala tayo sa sovereignty of God. Hindi pa tapos ang Diyos. Kahit na dumadaan tayo sa pagsubok, sa paghihirap, sa mga sakit karamdaman, huwag tayong susuko dahil hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Nagpapatuloy pa tayong nabubuhay. Nagising pa tayo dahil hindi pa tapos ang istorya ng buhay natin na ginawa na ng Diyos, na plinano ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya na magkakaroon ng happy ending ang ating mga buhay. Kaya patuloy natin siyang purihin, pasalamatan, sambahin, anuman po ang kinakaharap natin sa ating mga buhay. Kaya naman sa Romans 8:28, lagi nating ulit-ulitin sa isip natin, sa puso natin, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Kaya naman lahat ng nangyayari sa buhay natin, good or bad, God knows, and He will make good out of evil. He is able to make good out of evil. Katulad ng nangyari kay Joseph, di ba? Na anong nangyari sa kanya? Binenta siya ng kanyang sariling mga kapatid. Naging alipin siya, naging preso, pero anong nangyari sa huli? Siya ay naging pinakapangalawang makapangyarihan doon sa Egypt. Dahil sa kanyang faithfulness, sa pagpupuri, nagpatuloy siya sa pananampalataya, sa pagtitiwala sa Diyos. Ganon din po ang gagawin natin dahil ang Diyos ang mabuti sa lahat, na ibigay niya ang kanyang buhay. Ano pa ang hindi niya kayang ibigay? Kaya magtiwala tayo sa nangyayari. Kahit anumang nangyayari sa buhay natin, ugaliin natin magpasalamat sa Kanya dahil alam natin na ang ginagawa niya ay para sa ating kabutihan, dahil alam natin na mahal niya tayo at hindi niya tayo hahayaan na mapariwara. Sabi nga ganoon sa my plans are to give you a hope and a future and not to give you calamity. Sabi rin ng salita ng Diyos. Kaya tayo magtitiwala sa Kanyang pagpapatakbo ng ating buhay dahil naisuko na natin ang buhay natin sa Kanya. Magtiwala tayo na siya ang patuloy na kumikilos at patuloy na magbibigay ng happy ending sa ating mga buhay. Kaya naman tayo magpasalamat sa lahat ng bagay. In everything, give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen and amen. At ito po, magtatapos po tayo sa kwento nitong 10 lepers na pinagaling ng Diyos sa Luke 17:11-19. Now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go, show yourselves to the priest." And as they went, they were cleansed. Ito po, may 10 mga may ketong ang humingi ng tulong sa Panginoong Hesus nung siya'y papunta doon sa Samaria and Galilee. Makikita po natin na awa ang Diyos, at kaya naman sinabi sa kanila, kasi nung time na yon, para ang kitongin kailangan ma-verify ng mga pare. Kailangan sabihin ng pare na sila nga ay cleansed na, hindi na sila'y magaling na, wala na silang ketong. Kaya inutusan sila ng Panginoong Hesus na magpakita doon sa mga priest. Kaya naman nung papunta na sila sa mga priest, nakita nila gumaling na sila. Pero anong nangyari? One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. Bumalik siya sa Panginoong Hesus, nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos dahil siya'y gumaling na. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Biro mo, Samaritan pa. Nung time na yon, outcast ang Samaritan sa mga Jew. Kasi tingin ng Jews,
lower class citizen sila. Pero sino pa ang nagpasalamat? Yung pan-lower class citizen. Kaya sa verse 17, tinanong ng Panginoong Jesus, were not all 10 cleansed? 10 ang pinagaling ko. Nasaan ang 9? Bakit iisa lang ang bumalik para magpasalamat sa Diyos? At ito pang foreigner, ito pang Samaritano. Then he said to him, rise and go, and your faith has made you well. Kaya naman po, 10 po ang pinagaling. Napakarami pong, tayo pong lahat pinagaling ng Diyos sa maraming areas ng ating buhay. Maaring ito ay physical, maaring ito ay mental, maaring ito relational, maaring ito ay financial. Pero po, wag po natin kalimutan magbalik at magpuri sa Panginoong Diyos sa kanyang mga ginawang kagalingan sa ating mga buhay. Huwag po nating gayahin yung siyam na nakalimot, bumalik at magpasalamat sa Diyos. Tayo po ay bumalik at magpasalamat sa Diyos. Napakarami po niyang binigay na pagpapala sa ating buhay. Kaya naman po, tayong lahat ay kailangan nating maging thankful people. Sa isip po natin, sa puso po natin sa lahat ng bagay. Kasi po, ito'y hindi po ito madali. Ito'y isang labanan. Kaya po tayo, kailangan po i-set natin heart and mind and soul natin, buong puso natin na maging thankful tayo. Sabi naman po ng pag-aaral, kung tayo gagawin natin ito na habit sa ating buhay, mangyayari naman po ito. It only takes 15 minutes, 5 days. Pero po, ang sabi ng Bible, in everything, kaya araw-araw po tayo magpapasalamat. Amen. Kaya doon na po tayo magtatapos. Thank you, Lord. Thank you, Father. We give you thanks. We give you praise. We give you worship. We give you honor, Lord. Thank you, Lord, for teaching us, Lord God, Yes. the benefits of being thankful to you, Lord. You did not only command it, Lord God, with no reason, but you want us to be blessed. Also, Lord God, while blessing you, while thanking you, Lord God, we become more healthy, we become more productive, Lord God, and we become stronger people, Lord God, Yes. towards you and towards others, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. And may we continue to give you praise and thanks in everything, Lord God, na nangyayari sa buhay namin. Ano man Lord. po ang nangyayari, mabuti o masama, Lord, alam namin na kayo ang may hawak ng aming mga Yes, buhay, Lord. Lord God, na may plano kang mabuti para sa amin, Lord God. Hindi po Yes, sa Lord. kapahamakan, kundi po sa aming magandang bukas, O Diyos. Magtiwala Yes, po Lord. kami sa plano mo sa aming buhay, Lord God. Turuan niyo po kami not to be anxious, but to pray with thanksgiving in our hearts, Lord God. Trusting you, Lord God, and knowing, Lord God, deep within us, Lord God, that you take control over everything, Lord. That you are able to do good out of evil, Lord, no matter what it is, Lord God. That the ending will be for our benefit, Lord God. Not for calamity, Lord, but for a good future, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Turuan mo po ang bawat isa na magpasalamat sa inyo at magpasalamat din po sa lahat ng mga taong binibigay niyo sa amin na maging Yes, katuwang Lord. namin sa buhay, maging katulong namin sa buhay, Lord God. May we thank them enough, Lord God, to be an encouragement to them, Lord God, so that they too will become more effective in life, Lord God, dahil po kami mapagpasalamat sa kanila, Lord. Huwag niyo pong hayaan na magaya kami sa sinabi mong babala sa in the last days, people will be ungrateful, Lord. Huwag po kami maging ganun, Lord. Bagkus, Lord God, makakitaan po kami ng pagpasalamat na puso sa kapwa, sa inyo, Panginoon, at maging patuloy po kaming positive sa lahat naming kakilala, kaibigan, kaanak, at lahat ng nasasakupan, O Diyos, at sa lahat ng Yes, ating O mga Lord. boss, Lord God. Makita po na kami kakaiba, Lord God, sa mga hindi mananampalataya. Makita po na kami ay may pagpapasalamat, Lord God, na ano man po nangyayari, maging mapagpasalamat po kami. Hindi po kami magrereklamo kung kami binibigyan ng mas maraming trabaho, kundi maging mapagpasalamat po kami na kami pinagkakatiwalaan pa ng mas maraming responsibilities, Lord. Thank you, Lord, for all the
opportunities na pinagkakaloob mo sa aming mga buhay. Mag-grab po namin ito at magampanan, Lord God. Help us to be good stewards sa lahat ng mga pinagkakaloob mong pagpapala sa amin, Lord God. Matuto po kaming maging mapagpasalamat sa inyo. Ma-acknowledge po namin, Lord God, na napakadami pang blessings na binibigay mo sa amin sa araw-araw, Lord God. Thank you, Lord. Maging patotoo po kami na kayo ang Diyos na mapagbigay, Lord God, na kayo ang Diyos na nagmamahal ng tapat. Hindi po kayo nagbabago kahapon magpakailanman. Kayo ang Diyos na nagpapagaling, Lord God. Kayo ang Diyos na nagbibigay, nagtutustos sa lahat naming pangangailangan, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hindi ka po nagkulang sa amin, Lord God. Nananatili po kaming kayong tapat sa amin, Lord God, sa gitna ng aming unfaithfulness, sa gitna ng aming doubt, Lord God, you remain faithful, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May your Holy Spirit continue to fill us, Lord God, sa aming tatahakin na landas, Lord God, sa aming paghihiwalay. Kayo po ang mag-iingat sa bawat isa. Maganap po ang plano mo sa aming mga buhay, Lord God. Maging sensitibo po kami sa iyong leading, sa iyong banal na espiritu, Lord God. Yes, To Lord. Jesus, maging maliwanag po, Panginoon, sa aming mga pananaw, Lord God, ang nais mo sa aming mga buhay, O Diyos. Thank you, Lord. Alam po namin, Lord God, na ano man po ang pangangailangan ng bawat isa, kayo po ang patuloy na magtutustos, Lord God. Mapalapit lamang po kami ng higit sa araw-araw, Lord God, mapalapit po kami maging mapagpasalamat sa inyo, Lord God. Patawarin mo po kami sa mga panahon na kami nakalimot na magpasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay, Yes, Lord God. Lord. Turuan mo po kami na sa araw-araw, Lord God, sa lahat ng bagay, magpasalamat kami sa inyo, Lord God. Magtiwala kami sa inyo, sa iyong pagmamahal, sa iyong plano sa aming mga buhay, O Diyos. Kayo ang may tangan ng aming mga buhay, kayo ang may tangan ng langit at lupa. You've got the whole world in your hands, Lord. Kaya naman po, hindi kami magiging anxious, hindi kami madidepress, Lord God, bagkus kami magiging mapagpasalamat. Salamat Yes, po sa yes, buhay ng Lord. bawat isa, Lord God. Salamat po sa buhay ni Auntie Helen, Lord God, Auntie Lulu, Uncle Oscar, Lord God, sa iba pa po naming kapamilya na hindi nakarating, Lord God. Kayo po ang patuloy na aabot sa bawat isa, Lord God. Yes, Lord. Pagpapakilala sa mas malalim na paraan, O Diyos. Huwag niyo pong hayaan na ang aming mga puso ay manlamig sa inyo, Lord God. Lalo na po't alam namin na kayo malapit nang bumalik, Lord God. Lalo ka po namin hanapin sa aming mga buhay, Lord God. Sa bawat minuto, Lord God, O Diyos, turuan mo po kaming magdepende lamang sa inyo, O Diyos. Salamat po. Wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Salamat Yes, po. O God. Lahat ng bagay ay kaya namin gawin kung kasama ka namin, Lord Yes. God. With God, nothing is impossible. So we can do the mighty things, Lord God, because you are with us, Lord God. Thank you, Father. We have the victory in Jesus, Lord, because you are with us. You have said, Lord God, in your word that we are more than conquerors, Lord God. Thank you, Lord, that whatever it is, Lord God, that we will face, Lord God, difficulty, hardship, trials, Lord God. We are more than conquerors, Lord God. Thank you, Lord, for the victory we have in Jesus. You said, Lord God, we have the victory in your name, Lord, and we thank you, Lord. We are able to trample our enemies under our feet, Lord God, because you have given us the power, Lord God, to trample the enemies in our feet, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, Lord, we have your victory. In Jesus' name, thank you, Father. Jesus. We commit to you our lives, Lord, and our days, Lord God. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Amen. Amen.